Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 8, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Super Typhoon Inday nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Malakas na ulan at hangin dulot ng habagat inaasahan sa Luzon at Visayas. NBI agent John Mark Calilung sumalang sa cross-examination ng depensa ni VP Sara Duterte. Dating Interior Secretary Benher Abalos itinalaga ni PBBM bilang bagong Cabinet Secretary. Kapag may bumaril sa isang eskwelahan, lahat ng may protocol na tayong automatic. Mga dapat gawin kapag may banta ng pamamaril. Ituturo ng Education Department sa mga paaralan simula July 10. Kasunod ng bagong palitan ng mga atake sa pagitan ng Amerika at Tehran, US President Donald Trump sinabing tapos na ang tigil putukan sa Iran. At sa showbiz, Heart Evangelista matapos ma-ospital dahil sa exhaustion, balik trabaho na sa Paris Fashion Week. Mga ka-A to Z, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon habang patuloy na kumikilos pakanluran ang super typhoon Inday sa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang mata ng bagyo sa layong mahigit 1,000 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay ni Inday ang lakas ng hangin na 195 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot sa 240 kph. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Nasasailalim sa signal number 1 ang Ilocos Norte, Apayao, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Kalinga, ilang bahagi ng Abra, gayon din ang Mountain Province, Ifugao, Quirino, Aurora at hilagat gitnang bahagi ng Catanduanes. Babala pa ng Pag-asa, posible ang minimal hanggang minor na epekto ng malakas na hangin sa mga lugar. Maaari pa itong itaas sa signal number 2 or 3. Yan po ang pinakamataas na wind signal habang dumaraan si Inday. Palalakasin din ng bagyo ang habagat na magdudulot ng malalakas na bugso ng hangin at ulan sa maraming bahagi ng bansa. Inaasahang lilihis si Inday pahilagang kanluran at pinakamalapit sa extreme northern Luzon sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Posible itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado at tumama sa silangang bahagi ng mainland China sa Linggo. Kaya ingat po sa lahat sa paparating na bagyo. Kahit hindi inaasahang tatama sa lupa, naka-pre-position na ang mga response team at assets para sa inaasahang hagupit ng Super Typhoon Inday. Habang nakatakda namang itaas ang Blue Alert sa Metro Manila ngayong Huwebes bilang pag-iingat sa inaasahang pagtama nito sa Metro Manila. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Puspusan ng paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority, Office of Civil Defense at iba pang kawani ng gobyerno para sa inaasahang epekto ng paghagupit ng Super Typhoon Inday. Pasado alas 3 Miyerkules ng madaling araw, pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. Bagamat hindi inaasahang tatama sa lupa, palalakasin naman nito ang habagat na magdudulot ng malalakas na ulan sa maraming lugar sa bansa. Agad na ring itinaas sa signal number 1 ang ilang probinsya. Habang ang Metro Manila, inaasahang makararanas ng 50 to 100 millimeters na ulan. Itong bagyo po na ito, ang magiging problema sa NCR po na ito ay floodings, no? Sapagkat yung hahatakin na ito ng habagat, ito ay pwedeng magdulot ng malaking baha. As early as last week, kahit nung malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Nakahanda yung ating mga pumping stations
kung dumating man yung malakas na pag-ulan. Nakahanda na rin ang mga gagamiting equipment at mga sasakyan ng MMDA sakaling magdulot nga ng pagbaha sa malaking bahagi ng Metro Manila. Pagtitiyak naman ng palasyo, Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong pwersa ng pamahalaan para sa paghahanda sa Super Typhoon Inday. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon. dagdag pa ni Yusek Castro, nasa mahigit 4.7 million food packs ang nakapreposition na sa buong bansa base yan sa datos ng DSWD. Habang tinatayang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis ang nakahanda na sa iba't ibang lugar. Nakahanda na rin ang rescue teams at response assets ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard sakaling mangyari ang anilay worst case scenario. Isa sa ilalim din ng OCD sa Blue Alert ang Metro Manila simula Huwebes, July 9. I-activate na po namin ang aming virtual emergency operation center at ganun din po ang face-to-face, no? Para po real time po ang ugnayan, no? Pag Blue Alert, no, lahat po 24 hours po kaming naka-ready. Sa interagency meeting sa pangunguna ng MMDA, sinabi ng DOST Pag-asa na maaaring makaranas ng malalakas na pag-uulan ng Metro Manila, bunsod ng enhanced habagat na hihilahin ni Inday. Ayon naman kay San Juan City Mayor Francis Zamora, magsususpindi naman ng mga klase depende sa magiging kilos ng bagyo. Pagtitiyak niya, Definitely, if classes will be suspended on Friday, definitely by Thursday pa lang ay announce na po yan. bagaman handa sa sakuna, patuloy na pinag-iingat ng mga ahensya ang publiko. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Tiniyak ng Manila Water na may sapat itong contingency measures para mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa East Zone sa kabila ng posibleng pagtindi ng epekto ng El Nino sa unang bahagi ng 2027. Ayon sa kumpanya, hindi na sila umaasa lang sa Angat Dam dahil mayroon ng alternatibong pagkukunan ng tubig gaya ng Laguna Lake at Tayabasan Weir sa Antipolo, Rizal. Sa tala, pinagkukunan ng Cardona at East Bay Water Treatment Plants ang Laguna Lake habang ang Tayabasan Weir naman ang nagsusupply sa Calawis Water Treatment Plant. Dagdag ng Manila Water, nakatulong ang mga karagdagang pinagkukunan ng tubig para mabawasan ng 20 hanggang 40% ang pagdepende nito sa Angat Dam. Ito ay habang patuloy na bumababa ang level ng tubig doon dahil sa kakulangan ng ulan. Hindi naman inaasahan ng malawakang water interruption kahit lumala ang tag-init. Hinihikayat pa rin ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Right now, we have our supplemental water sources, which has added to our less dependency on Angat. So, as mentioned earlier, if we add all the additional water sources, that makes us that reduces the demand, the requirement from Angat by about 20 to 40%. Since we have supplementary sources and activation of 2 new treatment plants in the last quarter of this year, there will be no interruptions in the East Concession area, and the worst could be just lower pressure in some areas. Mas mahina lang. Sinimulan na nitong hapon ang cross-examination ng depensa sa testigo ng prosecution na si NBI Agent John Mark Calilong. Ipinalabas din ng depensa ang emosyonal na video ng dating Chief of Staff ni VP Sara na si Zuleika Lopez. Kinwestiyon tuloy ng isang senator judge kung ano ang kinalaman ng naturang video sa umanay pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo at ng First Family na isa sa mga kasong inuusig sa impeachment trial. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz.
Umarangkada na ang pag-cross-examine ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa testigo ng prosecution na si NBI agent John Mark Calilong. Si Calilong ang nag-authenticate sa video ng pagbabanta umano ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family. Sumentro ang pag-usisa ng depensa kung lehitimo ang credentials na NBI agent batay sa mga dinuluhang seminar sa digital forensics. The products seen there are office supplies and equipment, ICT equipment, software and hardware, investigative equipment, hardware and software, emergency response software and CCTVs. Mukha siyang supplier ng equipment. Ngayon, nasabi rin na doon ka nag-training for 2 weeks. Sino nagbayad ng training? The training is included in the procurement of digital forensic tools. Tsaka yung yung process po ng digital forensic as a whole. Iginate niyang may certification siya para magsilbing digital forensic examiner. Sunod na ipinresenta ng depensa ang bahagi ng maluhaluhang online media briefing ni Attorney Zuleika Lopez. Si Lopez ang dating Chief of Staff ng Vice Presidente nung kalihim pa siya ng Department of Education. Pinatawan noon ng Kamara ng contempt si Lopez sa investigasyon sa umano'y maling paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds. Tanong ni Senator Judge Rizal Ontivero sa depensa kung ano ang kinalaman ng video ni Lopez sa pagbabanta umano ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Sagot ng depensa, there was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. The committee headed by Representative Joel Chua began investigating the Vice President and her people. Position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. agad naman nagpalala si Presiding Officer Francis Escudero. If he answers, Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness. Tinanong din ng ilang senador ang NBI forensics expert kung kinonsulta ang Presidential Security Group kaugnay sa umano'y banta laban sa Pangulo. Bagay na ayon kay Calilong ay sinabi na ng National Security Council na umano'y active threat ito sa Pangulo at ilang miyembro ng First Family. Samantala, hindi natuloy ang pagpresenta ng prosekusyon sa iba pang testigo at maagang tinapos ang unang linggo ng trial Miyerkules ng hapon. Kabilang sa mga iharap na testigo sa susunod na linggo ay sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, dating Chief of Staff ng Vice Presidente na si Zuleika Lopez at si Captain Belinda Bello ng Office of the Sergeant at Arms ng Kamara. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, hindi muli sumipot sa ikatlong araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte at sa halip ay umattend ng tree planting activity. Sa opisyal na Facebook page ni VP Sara, ibinahagi niya ang mga larawan ng kanyang pagdalo sa fiesta ng Barangay Bigaan, Hinatuan, Surigao del Sur. Doon nakiisa ang bise sa ilang aktibidad kabilang ang pagtatanim ng puno sa mismong campus grounds. Walang nakikitang dahilan si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna para makialam ang Korte Suprema sa impeachment proceedings. Ayon kay Azcuna, satisfied siya sa takbo ng proseso dahil sinusubukang sundin ang constitutional procedure sa impeachment. Desisyon din ng Senado ang pagpili ng presiding officer at pagtukoy sa conviction threshold. Sinabi rin niya na nakikita niyang may pagsisikap ang lahat ng panig na sumunod sa saligang batas. Pero paalala ni Azcuna, hindi dapat mawala sa sentro ng impeachment ang political accountability. Anya ang impeachment ay hindi lang usaping legal, kundi isang paraan para panagutin ng isang public official sa ilalim ng konstitusyon. Yung presiding officer, marami kasing legal issues involved. In fact, it was lamented by, I think, Manolo Quezon that so far the impeachment proceedings is turning out to be a battle of lawyers rather than more of what it was intended to be, a political exercise of accountability.
Nananatili sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta matapos ma-diagnose ng mild pneumonia. Ayon sa ospital, lumabas sa chest x-ray na may mild pneumonia ang senador kasama ang cardiomegaly o paglaki ng puso. Nakita rin sa imaging ng kanyang cervical spine ang degenerative disc disease. Pero paglilinaw ng mga doktor, clinically stable ang senador at wala na siyang reklamo sa pananakit ng dibdib at batok na dahilan ng kanyang pagkakaospital. Patuloy na binabantayan ang pagtaas ng kanyang blood pressure na posibleng dulot ng stress. Ayon pa sa mga doktor, hanggat hindi pa stable ang blood pressure ng senador at kumpleto ang resulta ng mga test, ay hindi pa siya itinuturing na fit for travel. Sinabi naman ng PNP na naibalik na nila sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest matapos maaresto si Marcoleta noong Lunes. May commitment order na rin umano ang Sandigan Bayan, pero ipatutupad lang ito kapag idineklara ng fit for travel ang senador. Wala pong critical condition si Senator Marcoleta. Yun lang po sa BP po niya, kailangan po nating i-monitor yung BP po niya sa ngayon kasi fluctuating po talaga yung BP po niya. Pag nakumpleto na natin yun, naging maintain na po yung blood pressure niya and okay na siya, wala naman pong problema na ilabas po natin si Senator Marcoleta. Sa kapapasok na update naman ngayong gabi, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan 4th Division ang pag-aresto kina Senator Rodante Marcoleta at dating mambabatas na si Mike Defensor. Kaugnay naman ito ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagtanggap at pagbibigay ng regalo sa mga public officials. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang dating Interior Secretary na si Benher Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tutulungan ni Abalos ang Pangulo sa pagbibigay ng napapanahon, mahalaga at estratehikong payo sa mga isyong pambansa, lokal at pandaigdig na may epekto sa political landscape ng bansa. Maaari rin siyang atasan ng Pangulo na maging liaison o kinatawan sa mga national government agency, local government unit, political party, civil society organization at mga sectoral group sa mga usaping politikal. Matatanda ang dating DILG Secretary si Abalos at naging isa rin sa mga kilalang kaalyado ng administrasyon. Minsan na po siya natanong kung magiging parte ng kabinete niya si dating DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. At sinabi naman po niya na nais naman niyang makatrabahong muli ang dating DILG Secretary. At ito na po ang tugon sa maraming katanungan kung siya ay masasaling muli sa kabinete ng Pangulo. Posibleng ilabas sa Setyembre o Oktubre ang desisyon sa dagdag sahod sa mga rehiyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng Pangulo na patuloy pang pinag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang posibleng wage hike sa mga lalawigan. Ito'y matapos i-anunsyo ng DOLE ang historic na 85 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Nauna nang sinabi ng DOLE na kasunod na pinaghahandaan ang taas sahod naman sa mga rehiyon, kabilang ang Calabarzon, Central Luzon at Cebu. Pero nilinaw ni Marcos na mas matagal ang proseso sa ibang lugar dahil kailangan munang tapusin ang pag-aaral ng wage board. Samantala, binatikos ng ilang labor groups ang NCR wage hike dahil hati-hati ang implementasyon nito at sakop lang ang mga manggagawa sa Capital Region. Bahagyang dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 4.8% nitong Mayo base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, katumbas ito ng 2.5 na milyong mga Pinoy na walang trabaho. Mas mataas kung ikukumpara sa naitalang 2.41 million unemployed Filipinos noong Abril 2026, maging sa 2 million mahigit na naitala sa Mayo noong nakaraang taon. Pangunahing dahilan, ayon sa PSA, ay ang pagbaba ng bilang ng trabaho sa agrikultura na nalagasan ng 905,000 na trabaho kumpara nung nakaraang taon, bunsod ng epekto ng krisis sa krudo.
Sa kabila ng mataas na unemployment rate, nag-improve naman ang underemployment rate o bilang ng mga Pinoy na naghahanap ng dagdag na oras ng trabaho. Naitala ito sa 12.2% na lang kumpara sa 15.2% noong Abril. Naibalik na sa kanyang natural na tirahan sa Liguasan Marsh sa Cotabato ang isang critically endangered o nanganganib na Philippine freshwater crocodile. Inilabas ng DNR Penro, Cotabato ngayong Miyerkules ang babaeng buwaya na pinangalanang San Isidra matapos ang mahigit 1 buwang rehabilitation at observation. Una itong na-rescue sa isang creek sa Kidapawan City noong June 2 na may habang mahigit 5 talampakan at bigat na 35 kilo. Pansamantala itong inalagaan ng mga veterinaryo at biology student sa University of Southern Mindanao Wildlife Rescue Center. Bago pagpapakawala, pinayuhan ng komunidad na huwag abalahin ang buwaya, panatilihin ang ligtas na distansya at agad i-report ang anumang makikitang buwaya. Endemic o dito lang sa Pilipinas nakikita ang Philippine freshwater crocodile at isa sa pinakabihirang crocodile species sa mundo. Protektado ito sa batas ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act para maprotektahan ang mga nalalabing habitat at wildlife ng bansa. Susunod, mga dapat gawin kapag may banta ng pamamaril sa paaralan, ituturo ng Department of Education. At kasunod ng bagong palitan ng mga atake sa pagitan ng Amerika at Tehran, US President Donald Trump sinabing tapos na ang tigil putukan sa Iran. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ilulunsad na ng Department of Education sa Biyernes, July 10 ang active shooting drills sa mga paaralan. Yan ay bilang proteksyon laban sa karahasan. Kasabay nito ang pagpapaigting ng mga programa para sa mental health. Pabor naman dito ang mga estudyante, lalo na ang mga nakararanas ng bullying. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sinisigawan po ako ng parang, "You're so stupid. You don't know how to do this." No, parang ganun po. They call me dumb. Kalbaryo na ni Ina ang nararanasang araw-araw na pambubuli sa unang taon ng kanyang pagtungtong sa high school. Kasama na po ang physical bullying there. Tinatamaan po ako with ballpens. Tinatapon po ang mga papel po sa akin. Maging ang kanyang best friend ay ganito din ang naranasan sa kanilang paaralan. More on verbal bullying po siya since grade 6 ako. Mostly, sasabihin na lang, weird yung interest ko or yung hobbies ko, pagdodrawing or pagiging mag-isa. Nakaka-apekto rin yun ng mental health ng isang bata na hindi na sila nakakasalita. Ayon sa chairperson ng House Committee on Basic Education na si Pasig Representative Roman Romulo, paiigtingin ang pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act bilang tugon sa tumataas na insidente ng bullying at depresyon sa mga bata. Sa ilalim ng Republic Act 12080, itatayo sa bawat paaralan sa bansa ang guidance counselor offices at gagawing ganap na care centers na may kapasidad na magbigay ng psikolohikal na tulong. Lahat yun, merong root cause, merong naiisip o merong maling payong nakuha yung bata. So kailangan meron siyang makausap na eksperto maliban sa magulang niya na pwedeng magbigay sa kanya ng tamang gabay. Bubuksan ng may 10,000 bagong posisyon para sa mga school guidance associates upang punan ang kakulangan ng mga lisensyadong guidance counselors sa bansa. Kasabay nito ang paghihigpit sa seguridad sa mga paaralan. Ngayon po talaga, kailangan talaga masigurado natin sa magulang, sa teaching and non-teaching sa estudyante na safe learning spaces tayo. Pabor naman dito ang mga estudyante. Iniiskatan
scan po yung bag namin kung may mga metal, may mga patalin, mga ganun po. Tapos iiwan po doon. Kahit po tinidor, gunting, cutter. Ginagawa naman po nila lahat para maayos naman po na wala po masasaktan. Inanunsyo naman ng Department of Education na magsasagawa na ng mga active shooting drill sa mga paaralan simula ngayong Biyernes, July 10. Ito'y matapos ang malagim na school shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban noong June 22. Anong gagawin kapag may ganyang shooting sa eskwelahan? May ilo-launch tayo sa Biyernes yung shooting drill na ipapakita natin anong kailangan gawin kapag may bumaril sa isang eskwelahan. Lahat ng may protocol na tayong automatic. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hawak na ng Davao City Police ang 6 na menor de edad na kabilang sa rambulan na nauwi sa pananaksak ng 2 high school students. Ayon sa pulisyan, nagtamo ng 3 saksak sa likod ang isa sa mga biktima habang sa harapan naman nasaksak ang isa pa. Base sa investigasyon, pauwi na ang 2 biktima ng harangin at pagtulungan ng isang grupo ng kabataan at sa kanto ng Diamond Village sa Damosa, Davao City bandang alas 4 ng hapon noong Lunes, July 6. Sa follow-up operation sa San Jose, Buhangin, nahuli ang grupo. Kabilang dito ang pangunahing suspect na si alias Justin na kusang nagsuko ng Swiss knife na hinihinalang ginamit sa pananaksak. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa insidente. Pansamantalang isinara ang surfing spot at iconic landmark na Cloud9 sa Siargao habang isinasailalim sa mga improvement bago ang Philippines stop ng 2026 World Surf League Championship Tour. Opisyal na kasing kabilang sa Championship Tour stops para sa 2026 at 2027 seasons ang Pinas, pero sa ilalim ng Philippine Sports Commission. Inaasahan namang mas mapapalakas nito ang posisyon ng Siargao bilang isa sa pinakakilalang surfing destination sa mundo. Samantala, nagkatensyon sa Barangay UP Campus Quezon City matapos bumuo ng human barricade ang mga residente para harangan ang demolisyon sa kanilang komunidad. Ito'y matapos baklasin umano ng Blue Guards ng University of the Philippines ang barikadang itinayo ng mga residente. Tutol ang komunidad sa planong pagpapatayo ng rental house at sustainable development goals para sa lugar. Patuloy namang binabantayan ang sitwasyon habang nananawagan ng mga residente ng dialogo hinggil rito. Naghain si Senator Erwin Tulfo ng bagong grave oral defamation complaint laban kina dating anak kalusugan party list Representative Mike Defensor, abogadong si Levi Baligot at iba pang miyembro ng tinatawag na 18 bodyguards. Personal na nagtungo si Tulfo sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ngayong Miyerkules para iharap ang reklamo. Kaugnay ito ng mga paratang na sangkot umano siya sa maanumalyang flood control scandal. Una nang sinabi ng 18 bodyguards sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na naghatid umano sila kay Tulfo at sa iba pang mambabatas ng maleta na may lamang pera. Kabilang sa mga binanggit sa alegasyon, sina Senator Tito Soto, Representative Leila de Lima at dating Congresswoman Franz Castro. Mariin namang itinatanggi ni Tulfo ang mga paratang. Noong Hunyo, naghain na rin siya ng oral defamation complaint sa Pasay City Prosecutor's Office laban sa 3 dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico kaugnay ng kahalintulad na alegasyon ng cash deliveries. Tumaas muli ang kawalan ng kasiguruhan sa sitwasyon sa Middle East matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump sa NATO Summit sa Ankara, Turkey. Ang anya ay pagtatapos ng tigil putukan sa Iran. Ayon kay Trump, pwede namang ituloy ng mga tagapamagitan ang negosasyon pero naniniwala siyang wala na rin itong kahihinatnan.
Nitong Miyerkules lang nang muling maglunsad ang Amerika ng strike sa Iran bilang ganti sa umano'y pag-atake ng Tehran sa mga barko na dumaraan sa Strait of Hormuz. Kapwa sinisisi ng US at Iran ang isa't isa sa paglabag umano sa mga naunang kasunduan na naging basihan ng 60 araw na peace negotiation deal. Kasunod ang anunsyo ni Trump, sumirit sa $78 kada bariles ang presyo ng krudo. Humingi ng paumanhin ang aktor na si Anjo Iliana kina Senator Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ matapos siyang utusan ng korte na magbayad ng 3.5 million pesos na danyos. Ayon kay Iliana, wala siyang ganitong halaga sa ngayon at mabigat para sa kanyang parusa. Anya, aapela siya sa mataas na korte dahil para sa kanya, masyadong malupit ang danyos na hinihingi sa ganitong halaga. Sa panayam sa vlog ni Ogie Diaz, inamin ni Iliana na nagsimula ang hinanakit niya matapos mapalitan si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito naglabas siya ng mga pahayag laban kay Tito Soto at sa Noontime Show. Si Marcoleta ay kilalang kaalyado ng Duterte camp kaya mas lumitaw ang politikal na konteksto sa awayan. Iginit naman ni Iliana na hindi niya layuning sirain ang imahe ng CVJ at ang kanilang noontime show na Itbulaga, kundi ilabas lang ang kanyang hinanakit. Aminado rin siyang nasaktan ng 3 sa kanyang pahayag, lalo na ang kanyang mga dating kasamahan sa Itbulaga kaya tinanggap niya ang paghingi ng paumanhin. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Heart Evangelista balik trabaho sa Paris Fashion Week matapos ang hospitalization dahil sa exhaustion. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Balik sa high fashion scene ang Pinay fashion icon na si Heart Evangelista. Ilang araw lang matapos ma-ospital. Active sa pagbabahagi si Heart sa Instagram ng kanyang videos para sa back-to-back events sa ongoing Fashion Week sa Paris, France. Kakolaborate niya rito ang big brands at designers sa haute couture, kabilang sina Tamara Ralph, Schiaparelli at iba pa. Big improvement ito sa stamina ng aktres lalo na't nitong June 27 lang nang ma-ospital si Heart dahil sa kalusugan ng kanyang kidneys at severe exhaustion o labis na pagkapagod. Gayunpaman June 30 nakalabas na siya ng ospital saka tumuloy sa kanyang fashion engagements. Sa ngayon todo work si Heart kahit nauna na ring naibalitang nahimatay siya sa nagdaang Milan Fashion Week. Sa mga ka-A to Z natin na commuters, nakakita na ba kayo ng reserved seating sa isang pampublikong sasakyan? Paano nga ba yun? Ang tanong, ilan ang bayad niya? Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A2Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A2Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunula na si William Henley na sumulat ng tulang Invictus. Ang sabi niya, sa gitna ng hampas ng kapalaran, duguan man ng aking puso, pero hindi kailanman yuyuko. Ayun, parang familiar. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.